Sa mapagpalang gabi po sa ating lahat. So, habang tayo po ay bumabiyahe, gusto ko lang po kunin yung pagkakataon na makapag-share po sa inyo ng salita po ng Panginoon. And huwag po kayong mag-alala dahil hindi po ako manghihingi sa inyo ng kahit na naman po bagay, lalong-lalo na po ng pera. Hindi rin po ako mag-aabot ng sobre sa inyo. Ang akin pong intention sa mga oras na ito ay maibahagi po sa inyong lahat ng libre ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba na meron pong nakasulat sa Mateo chapter 4 verse 4, sinabi po mismo ng Panginoong Hesukristo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So malinaw po doon na hindi lamang sa mga pampisikal na pagkain ang kailangan natin para mabuhay sa buhay na ito. So ibig sabihin po, hindi lang tayo merong pisikal na pangangatawan na dapat nating pakainin. So dapat po nating alalahanin na meron po tayong espiritu, meron po tayong mga kaluluwa. So dapat po nating malaman na meron po tayong espiritu, meron tayong kaluluwa na kailangan din po nating pakainin. So ano nga ba ang pagkain ng ating mga kaluluwa, mga kaibigan? So ang pagkain po ng ating mga kaluluwa ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, ito po yung tumutulong sa atin para hindi tayo mawala ng pag-asa sa buhay na ito. At ang salita ng Diyos, ito rin po ang ating gabay, ang ating sanggalang sa oras ng temptation or tukso at sa pagkakasala. Sabi po sa John chapter 15 verse 5, sabi po ng Panginoong Jesus, sabi po doon ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Sabi ni Jesus, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa sa buhay na ito. So malinaw doon na hindi po sinabi ni Jesus na apart from the world, apart from your loved ones, or apart from the money, wala kayong magagawa. Sabi ni Jesus, apart from me, you can do nothing. Mga kaibigan, dapat po nating alalahanin at malaman na yung buhay natin, yung lakas na meron tayo, yung mga hininga natin, ito po ay regalo sa atin ng Diyos. Ito po ay galing sa Diyos. Kaya dapat yung buhay na meron tayo ngayon, dahil ito po ay galing sa Diyos, dapat ipinapagamit rin natin sa Diyos. And meron po nakasulat sa banal na kasulatan sa Isaiah chapter 59 verse 1 and 2. Sabi po doon, ang Diyos ay hindi bingi upang hindi niya marinig ang ating mga panalangin. Hindi rin po bulag ang Diyos. Nakikita niya ang ating mga kalagayan. Hindi rin po maiksi ang kamay ng Diyos upang hindi niya tayo maabot. Subalit bakit ba yung mga panalangin natin ay hindi pa rin nangyayari? Sabi po doon sa verse 2, subalit ang inyong mga kasalanan ang siyang naging dahilan kung bakit kayo nahiwalay sa Diyos, kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Mga kaibigan, yung mga kasalanang ginagawa natin sa araw-araw, ito man ay sa pamamagitan ng isip, salita at sa gawa, yan ang nagiging hindrance, yan ang nagiging hadlang, obstacle para hindi marinig ng Diyos ang ating mga panalangin. At yan ang reason kung bakit ang tao ay napapalayo sa Diyos. Pero sabi ng Panginoon sa 1 John chapter 1 verse 9, subalit kung inyong ipapahayag ang inyong mga kasalanan, sabi ng Diyos, ako ay tapat at matuwid at patatawarin ko kayo sa inyong mga kasalanan. Alam nyo po, kung meron mang totoong nagmamahal at nagmamalasakit sa atin, yun ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ang tandaan po natin mga kaibigan na life is short. Sabi nga sa Job chapter 14 verse 1, ang buhay ng tao ay maikli lamang, subalit punong-puno ng kahirapan. So maaari ngayon buhay tayo, malusog tayo, malakas tayo, pero lagi nating tatandaan na maiksi lang ang buhay natin sa mundong ito. Hindi natin alam kung ano po ang pwedeng maganap sa araw ng bukas. Di po natin alam kung bukas buhay pa tayo o malakas pa tayo. Kaya nga, today is the day of salvation. Kung narinig po natin ang mensahe ng Diyos, ang puso po natin ay huwag nang patigasin. Manumbalik na tayo sa Panginoon at magsisi sa ating mga kasalanan.
Mga kaibigan, sabi po sa John chapter 3 verse 36, kung hindi po ako nagkakamali, sabi po ng Panginoong Hesus, ang sino mang tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay may buhay na walang hanggan. Subalit ang mga taong ayaw tumanggap sa Panginoong Hesukristo ay walang buhay na walang hanggan. Sabi rin po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, sabi po doon, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? So malinaw po na kung tayo po ay patuloy na i-reject natin ang salita ng Panginoon, ang Panginoon mismo sa buhay natin, hindi tayo magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Yung mga kapatid, again, mahal po tayo ng Diyos. Repent and return to God. Manumbalik na tayo sa Panginoon hanggat may oras pa, hanggat buhay pa tayo, hanggat humihinga pa tayo. Huwag na po nating antayin yung bukas kasi ang bukas ay walang nakakaalam kung ano ang pwede maganap. Today is the day of salvation. So God bless po sa ating lahat. So bago ako mag-end sa mensahe ng Panginoon ngayong gabi, nais ko pong mag-iwan ng isang maikling panalangin po para sa safety travel nating lahat na nandito ngayon. Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, maraming salamat po Ama sa buhay, sa kalakasan, sa lahat ng biyaya, proteksyon, Panginoon, and even Lord sa mga pagsubok na inalaw mo para kami ay mas lalo pang tumatag sa buhay na ito. Maraming salamat po Ama sa buhay ng bawat isang naririto. Panalangin ko po, Diyos, na ingatan mo po ang aming biyahe, ang tren na aming sinasakyan. Ilayo mo kami sa disgrasya at kapahamakan, Panginoon. Ilayo mo ang bawat isa sa amin sa sakit at karamdaman. At sa iyo ko po ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isang naririto. Ito po ang aking sinasamo at ipinapanalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesukristo, aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Amen and amen. God bless po sa ating lahat. Salamat. Thank you po. God bless po.